What up mga solid subscribers? So ngayon napapanoorin po natin itong famous Miss Mojo ranks SB19 number 1 in its 2024 video, no? Top 10 P-pop groups to add to your playlist, no? So ito, shoutout ulit kay Miss O, no? Sa kanya ulit itong mga video na papanoorin natin. Subscribe kayo kay Miss O, napakasolid ng mga contents niya talaga, lalo na sa P-pop community and syempre sa ating mahalima, no? So ayoko na patagalin pag gusto ko talaga malaman to. Alam niyo na si Miss Mojo, isa yan sa mga international na YouTube channel na sobra talagang sobrang, para sa akin isa yan sa mga legit, kumbaga legit, iba talaga, like walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyon totoo lamang. Parang basta ganyan yung dating niya sa akin. So without further ado, let's all watch this. Number 1 ng SB19 ranks number 1 in famous Miss Mojo 2024 video. Top 10 P-pop groups to add to your playlist. Actually, SB19, kailangan mo ba natin questionin or what? Kasi di ba sila ang label as P-pop kings talaga ng ating generation, no? Ngayong henerasyon, no? And I think sa mga susunod pa, SB19 talaga yung parang pinaka-ano. Pero hindi natin alam, pero as long as sobrang solid, sobrang sipag na ating mahalima, never sila matatanggal sa trono na P-pop kings talaga. Once again, the international and leading producer of reference online video content on YouTube recognizes SB19 as the number 1 group in its 2024 video titled Top 10 P-pop Groups to Add to Your Playlist. The said channel also recognizes 18 as the loyal fan base that propels SB19 to reach new heights. Nice one. Not only that, we also definitely agree with Miss Mojo's words that SB19 not only leads the rise of P-pop, they are also making Filipino music history. Tama, no? Kasi tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, no? SB19, ang dami nag-label talaga sa kanila as in P-pop kings talaga, no? Hindi ko lang alam kung self-proclaim, pero I think hindi self-proclaim ng SB19 yun. Talagang binansag sa kanila ng tao yun, ng mga newscaster or broadcaster or kung ano man mga news article or news, basta kung ano man, kung sino man, no? I think binansag sa kanila yun as P-pop kings kasi they remained number 1 talaga as in, no? Sila yung nagtaguyod ng P-pop. This is just my own opinion, pero I think may mga mag-agree dito, no? SB19 sila yung halos nagtaguyod talaga ng P-pop community natin, no? Kung di dahil sa SB19, kung di dahil sa mga international, yung sila kasi halos yung mga nauna talaga na P-pop groups na na sobrang nagpalaganap ng P-pop music talaga, no? As in, talagang sobrang solid, no? Meron na dati, pero ibang level yung pinakita talaga ng SB19, no? Na-recognize po talaga sa ibang bansa, no? Which is a very good sign talaga na, alam mo yun, parang masasabi mo talaga sila yung P-pop kings dahil sa ginawa nila, no? Kasi ito, isipin nyo to, no? Paano kung walang SB19 na P-pop na umusbong, no? I think meron din, pero hindi ganun ka-impactful lang sa SB19, no? Kasi yung SB19, ang lamang po talaga nila sa ibang P-pop group para sa akin lang. Opinion ko po ulit to, like ko sinasabing opinion ko lang to, kasi baka sabihin nyo naman, facts itong mga sinasabi ko, no? So, ito, opinion ko lang to, no? SB19, may kanya-kanya silang ability or skills, no? Ayan, tulad ng sinabi ko sa inyo, si Pablo, yung songwriting ability niya, yung leadership niya, as in, yung boses niya, yung pagsusulat niya, yung pag-arrange niya ng music, yan, siya talaga in charge yun, eh. So, sobrang solid lang nun. Alam mo yun, pag meron kayo sa isang grupo nun, na halos siya talaga yung pinaka-utak pagdating sa mga bagay ng ganun, I think talagang sobrang magiging worth it or magiging successful yung grupo nyo, no? Kasi kung iasa nyo lang sa ibang tao yan, parang mahirap kasi hindi mo magawa yung pinakagusto mo, no? Yung kumbaga wala kang freedom, no? Which is ang nangyari sa SB19 is meron po silang freedom sa kung anong gusto nilang gawin dahil sila yung gumagawa ng kanta nila, no? Sila yung nag-a-arrange, no? So nakita nga natin, 'di ba, may time na si Sir V The Music, no? Nung ginagawa yung mapa at saka yung what, hindi ko na alam kung saan banda doon, basta kung anong kanta doon, yung mapa or what, basta meron dong vlog siya na hands-on talaga si Pablo, no? May ginawa Sir V The Music. And ayun, no. And pati yung Gento pala, may ginawa si Sir V The Music na gantong beat, and then nagustuhan ni Pablo, tapos biglang sabi niya, okay yan, pero parang baguhin mo yan, gantong gawin mo. Tapos susundan lang Sir V The Music yung blueprint na gusto ni Pablo, and then parang iaano lang niya, paano ba maganda term? Parang i-expound or parang pagagandahin or parang medyo lalagyan niya ng buhay, na parang ganun. Kumbaga si Pablo yung pinaka-utak, and then Sir V The Music yung sumusunod sa kung anong gusto ni Pablo, na. So, ang galing lang ng kung paano maglaro yung mga ganong klaseng tawag dito, yung ganong mga minds, no? Sobrang nagko-connect sila, no? And syempre kundi dahil yun sa utak ni Pablo, no? And si Stel, yung choreography skills niya,
And then yung pagsasayaw niya, no, hindi mo talaga matatanggi kung ano talaga na ihahain ni Stel sa ano. And ngayon grabe, no, grabe na achievements niya. Talagang nasa The Voice na siya, no, naging coach pa siya. And then I'm a living proof na sobrang solid ni Stel pagdating sa pagsasayaw, and grabe siya kung paano magturo ng sayaw, sobrang detalyado, no. Para sa akin, napakagaling niya. Kung ano talaga yung pinakagusto niya, yun yung nagagawa niya ngayon, no. So shoutout kay Stel. And then si Ja, yung artistic side talaga ni Ja, siya pa nga dun sa What, no, siya pa yung ang tag dito, siya yung ano, di ba, yung parang nag-direct nung sa What nila, and napakaganda, grabe, napakaganda ng output nung income, pinaka-income no, income ba? Outcome, income. Ano yung sahod? yung outcome nung kanilang performance, no. Sobrang solid po talaga, no. Napakagaling ni Ja, and marami pang mahahain niya si Ja sa grupo as in, no. And then si Philip, yung napaka-unique na side niya talaga, no. Kumbaga may sarili siyang touch pagdating sa pagkanta, no. Imagine niyo, di ba? Pakinggan yung tugtog ng SB19 sa tugtugan ni Philip, na. Pakinggan nyo. As Ken, iba si Ken. Pero pag as Ken, as Philip, iba talaga si Philip, no. So, may time nga, ewan ko lang kung napansin nyo, no. May time na nung lumabas yung Philip, tapos nung pumasok na ulit nagkaroon ulit ng mga projects, upcoming song ng SB19, ang ginagawa ni Ken, parang tinatry na niyang gawin yung kung si Philip sa SB19, no? Which is nag-work talaga, na. So, ang ganda lang kasi binibigyan nila ng freedom si Philip or si Ken kung anong gusto niyang gawin sa SB19. Hindi yung tipong, huwag mo gawin niyang Philip yan dapat Ken ka lang. Parang ganun, no? So, ang galing lang kung paano nila i-handle. Which is, para sa akin, ito yung maganda, no? Yung may freedom po talaga yung ating mahalima sa ginagawa nila, no? Kasi pag wala silang freedom, malay mo may maganda silang idea tapos hindi nila nagawa, no? Ayun, para sa akin parang yung pinaka consequence pag hinold mo ang isang grupo kung anong gusto nilang gawin, no? Hayaan mo sila. Para sa akin sa umpisa talagang ewan ko kung ano yung tamang term, na parang low-key or parang banu-banu pa yung datingan ng paggawa nila ng kanta. Hindi ko sinasabing SB19, basta example lang to, no? Parang banu-banu pa, tapos masyadong gumagaya pa sa ibang ibang grupo, gano'n, no? Pero hayaan nyo lang sila. Sooner or later, magiging mas matuto rin sila, no? Mas maganda kasi talaga yung gano'n, no? Kasi yung i-shortcut mo na may mag-handle agad sa kanila po talaga na ito yung papagawa mo sa kanila. Ang nangyari kasi sa SB19, talagang umpisa pa lang, sila na yung nag-ahon sa sarili nila, no? Like, pag ganun talaga, no? Kumbaga, sariling kamay nila. And then si Josh, alam mo na, yung yung social media influence niya talaga, no? Talagang gamer, ang dami niyang nahahain, no? Marami nahahain si Josh, di ba? Siya pa nga yung rapper before, no? Yung sa Go Up nila, no? And then sa Alam, no? Siya yung tinuturing na rapper. Pero para sa akin, maraming hindi nakakaalam nito, maraming hindi parang, ewan ko lang napansin nyo rin, para sa akin, ang pinaka-strengths talaga ni Josh is yung, ako as a dancer, ang lakas ng power ni Josh, ng upper body ni Josh pag sumasayaw talaga, as in, ang lakas ng core ni Josh. Sobrang lakas. I think, ewan ko kung almost andun na siya sa level ni Stel, yung core niya, no? Pero grabe yung core ni Josh talaga, as in, napaka-solid. Yung build niya, alam niyo na katawan ni Josh, talaga ang daming pandesal. Basta, iba yung hinahain ni Josh pagdating sa pagsasayaw. And para sa akin, contribute niya sa SB19 is yung pagiging, basta yung ang galing niya makipag-socialize talaga, as in, napakagaan niya talaga, and kung ano may tutulong niya talaga sa SB19. So, may kanya-kanya silang task, may kanya-kanya silang skills, no. So, ayun yung nakikita kong, on the other hand, Alamat takes the nakikita kong kakaibang side ni Josh. Let's go. second spot, Alamat. BGYO third. Watch this. Number 1, SB19. 1 ang SB19, second Alamat, third BGYO. Today, SB19 is on a similar path, as the talented group is continuing to reach new heights thanks to their loyal A-team. Not only are they leading the rise of P-pop, they're also making Filipino music history. Whether it's touring, winning international awards, or creating a viral TikTok challenge, the band is making their presence known. Tama yan sinabi ni Miss O, no? Ay, ni Miss Mojo, no? Alam mo yan, kahit sa music video or kung saan man, kahit saan sumisikat ang SB19 sa TikTok, sa anumang platforms, no? Grabe, no? Kahit saang aspeto talaga. Songs, incredible dance skills, and an amazing group dynamic. They're definitely worth the hype. Recently, the group transitioned to their own music label, and the members have assured their fans that SB19 is only just getting started. Yan. Hindi ka basta-basta makakakita nito. Kumbaga, hindi kayo basta-basta makakita ng SB19 ng ganyang klaseng P-pop group na. So ayun lang, napakaganda ng para sa akin ng nasabi ko regarding sa SB19. Sobrang grabe, no? Parang binuot ko sarili ko, napakaganda na nasabi ko sa SB19. Hindi, parang
mas na-explain ko sa inyo kung ano talaga ang SB19 no, para sa akin. Yung opinion ko lang po yun, opinion ko lang po yun. Kung yung madadagdag kayo, comment down below na mga para sa inyo kung anong contribute ng bawat isa sa kanila no, sa grupo nila. Alam ko marami pa akong bagay na hindi nalaman sa SB19 and 18 comment down below. No? So yun lang, kung may request mo kayo, kindly comment down below nyo sa Facebook page ng Point to Pin. So this is Point to Pin signing out. Peace, G.